Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Again, ito po si Sir Glenn. Magsama-sama naman po tayo sa isang makabuluhang talakayan. So kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Syempre naman, pwede naman kayo mag-join sa ating Munting Tinig community. Click lang po ninyo ang join. And syempre, kung gusto nyong maging updated lalo sa mga post natin at saka syempre sa mga live stream, huwag po ninyo kalimutan na i-click ang notification bell. Okay? So ngayong umaga or ngayong araw, pag-usapan natin itong sinampal na naman ang mga Duterte supporter, mga Duterte allies. Okay, at lalong-lalo na ang mga pamilya Duterte, mga abogado, lahat-lahat ng ating kagalang-galang na Juan Ponce Enrile. So alam naman natin na itong si Juan Ponce Enrile ay Presidential Chief of or Legal Counsel ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos Jr. At talagang maraming salamat sapagkat dinipensahan po ni Honorable Enrile ang Marcos administration. Sa gitna po ng mga patutsada ng mga Duterte diehard supporters na kung saan ay may kinalaman po sa pag-aresto ng Interpol para ma-realize po ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Simple lang ang mensahe ni Juan Ponce Enrile na we will not burn the house to save the cook. Hindi natin kailangang hayaang masunog ang buong bahay para lamang po isalba ang isang cook, no? So, siguro sa iba negative, pero sa iba naman positive na mga malawak ang kaisipan at mga pananaw sa buhay. Tandaan po ninyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pagtatantrum, ang what we call this, ang galit-galitan drama, and syempre aside from that galit-galitan drama, yung tinatawag po na pagmamaktol ng mga Duterte supporter. Ewan ko nga ba kung bakit hanggang ngayon hindi makamove on itong mga Duterte diehard supporters sa pagdala po kay Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court para harapin ang kanyang mga kaso na isinampa ng mga biktima ng walang kwentang war on drugs, no? Na kung saan ay puro kasinungalingan, puro kahayupan at puro kademonyuhan. Yun nga, mayroon po tinatawag na crime against humanity itong si Rodrigo Roa Duterte. Pero sa punto na ito, ang Chief of Presidential Legal Counsel ng Malacanang na walang iba kundi si Juan Ponce Enrile, kahapon po, na hindi kahapon, April 15, nagkaroon po siya ng mensahe na kung saan ay he defended President Ferdinand Marcos Jr., okay, following former President Rodrigo Roa Duterte's arrest, okay, and turned over to the International Criminal Court, rejecting allegations that the current administration violated the Philippine sovereignty. Kasi itong mga pinangalandakan, katulad ni Aimee na isang tralala na traidura, no, na mas mahalaga pa sa pamilya niya ang mga Duterte. Kaya nga tingnan mo, kahit tuliwik nandoon siya kay Sara. No, sinasabi ng mga kritiko na the Philippine government under Marcos administration violated the Philippine sovereignty. Iklaro naman po ang paliwanag ng ating Department of Justice Secretary Boying Rimulya na kung saan ay tampulan ng kritisismo ng mga alinganga, mga bulok ang mentalidad ng mga Duterte diehard supporters na hindi po natin isinuko ang soberenya. Bagkos tayo po ay nakipag-coordinate dahil obligado tayo na mag-coordinate sa Interpol na siyang inutusan ng International Criminal Court na mag-serve ng warrant of arrest laban kay Rodrigo Roa Duterte. So itong si Duterte was apprehended by the international police. Okay? At the same time, saan po na mangyari ito? At the Manila International Airport or Ninoy Aquino International Airport. With assistance. Actually, yung ginamit nga ni Juan Ponce Enrile, hindi Ninoy Aquino International Airport, kundi Manila International Airport. With the assistance from the Philippine National Police upon his return from Hong Kong. Kasi nagkaroon po ng
Thanksgiving doon na puro naman hindi Thanksgiving yun o papuri sa Panginoon, kundi yung panira sa gobyerno, pagmamayabang ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte at iba pang mga alay na tumatakbong senador. Wala doon si Bato de la Rosa na kung saan ang kanilang platform ay gumanti, no, sa mga nang-api sa mga Duterte. And at the same time, from Manila International Airport, dinala po si Rodrigo Roa Duterte sa Villamor Air Base at ilang oras na standoff doon, ilang oras na negotiation dahil hinaharangan po ng mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte hanggang sa niloko pa nila yung taong bayan. Oo, na kung saan ay naglabas daw po ang Supreme Court ng temporary restraining order para pigilan ang paglipad ni Rodrigo Duterte sa Dahey. At ang kaganapan na yun ay binasahan siya ng Miranda rights at pinaalam sa kanya na mayroon pong warrant of arrest na dala-dala and syempre binasa through electronics. Ngayon, balik tayo sa sinabi po ni Juan Ponce Enrile na kung saan ay, ayon, no, sinupalpal ni Juan Ponce Enrile ang Presidential Legal Council ng Malacanang itong mga kritiko. Oo, mga kritiko ni ni PBBM, no? And some of them are legal expert ko, no? And some of them called legal luminary ko, no? O kaya nga si Bato, si Bongo, si Cayetano, si Aimee, hindi po makamove on. O dahil inaakusahan nila ang Marcos administration na inabando na daw po ang due process at ang national dignity. Kasi yun ang palagi, na wala na daw tayo ng dignidad, isinuko na daw natin ang soberenya. Kaya nga itong chairman ng Committee on Foreign Relations na walang iba kundi si Aimee ay nag-conduct ng 3 walang kwentang hearing despite na naka-recess po sila. Ang Senado nga hindi na-action na ng impeachment ni Sara Duterte pagkatapos nagkaroon pa ng 3 hearing na wala namang kwenta. Tapos nag-imbita ng mga legal luminary kuno pero mali-mali naman ang interpretation. According to Juan Ponce Enrile, no, na kung saan ay sabi niya, with all due respect sa mga legal luminaries, sa mga invited guests, sa mga critic, no? To all, sabi ni Juan Ponce Enrile, I beg to disagree. Hindi po daw siya naniniwala o tinututulan niya na isinuko na daw po ng Pilipinas ang soberenya. Okay natin. At ito pa, isinurrender daw natin yung ating national dignity. At nilabag daw po ang karapatang pantao na Rodrigo Duterte dahil hindi daw po ito umano nasunod ang due process. So hindi po agree si Juan Ponce Enrile doon, no? He cited, no, kung saan he cited the country's commitment to the rule of law. Tumatalima tayo sa batas. Ang problema sa mga gago na mga Duterte supporters at iba pa mga legal expert di umano na nagpakilala na halos magpakamatay sila kakasuporta kay Rodrigo Duterte, mga idiot. Okay? We have what we call commitment. And the Philippines is always committed to the rule of law and most especially adhere the international cooperation. So when we talk about international cooperation, it justified and manifested sa time na nakipag-coordinate po tayo sa international police. Okay? So, we have what we call constitutional separation of power. Tandaan po ninyo yan what do you mean by that? Remember, the system of our government is democratic. So we have 3 branches of government. We have 3 equal co-powers or andyan yung legislative or executive, legislative, and judiciary. So ibig sabihin, we are governed, sabi po ni ni Juan Ponce Enrile, we are a country governed by rule of law and a regime of justice. So we adopt the generality or the general accepted principle of international law as part of the law of the land. Yan ang sinabi po ni Juan Ponce Enrile. And I do not know kung naintindihan po ito ng mga kritiko ng ating gobyerno. Sinabi po dito ni Mang Johnny, he argued that blaming Marcos o ang pagsisi sa ating mahal na presidente for Duterte's arrest
ignore the legal framework and the system of check and balance. How can anyone validity claim that BBM kidnap PRRD? Kasi yun ang palaging sinasabi ng mga kritiko, lalong-lalo na itong presidential sister na pinaringgan ni Chis Escudero na siya ba to yung tinutukoy na propeta ng kadiliman? Oo. At itong si Rodrigo Duterte, kinidnap daw po ng Marcos administration at dinala doon sa International Criminal Court. Oo, sa Netherlands. Okay. Para harapin ang kanyang constitutional obligations internationally. Dahil nga ito, tingnan mo ha, kinasuhan siya ng crime against humanity. Sabi po dito ni Juan Ponce Enrile, I have cited in the post of the provisions of Republic Act number 88 or 9861, especially the Chartered 7 thereof. He asked, referencing the President's oath to uphold the Constitution and enforce the law. Yan, sa kanyang pananalita, sabi niya, my position is very simple. I will not burn the whole house to save the ash of a cook whose error, negligence, or hubris caused a fire in the kitchen. Naintindihan po ninyo yon? Yan yung posisyon ni Juan Ponce Enrile. Sa mga matatalino lang po yan ng mga tao, hindi po sa mga bulok na mga mentalidad ng mga DDS. Sabi niya, hindi niya hahayaan na masunog ang bahay. I will not burn the whole house. Hindi niya daw po hahayaan na masunog ang buong bahay para lang isalba ang abo ng isang kusinero na siyang naging dahilan, na siyang nagkamali, o na naging palpak, para magkaroon po ng tinatawag na sunog sa kusina. Ang ginawa ni Rodrigo Duterte, parang isa siyang cook. Di ba? Para siyang isang cook na naging dahilan kung bakit nasunog ang bahagi ng bahay. Di ba? So may negligence. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang dami niyang palpak, ang dami niyang kapalpakan. Nag-war on drugs siya. Hindi nila pinag-isipan. Namatay ang mga inosente. Kawawa ang mga biktima. Pamilya ng mga biktima. Hanggang ngayon, sumisigaw ng katarungan. Sumisigaw ng hustisya. So ngayon, Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile cited the provision of article, or what they call this, the Republic Act 9861. Now mag-research kayo kung ano pong ibig sabihin ng Republic Act 9861 na yan. Ewan ko nga ba to sa mga Duterte, pabalik-balik na lang kayo. O matay na lang kayo, mangu pa kayo na. So yun yung pantama ni Juan Ponce Enrile, panampal ni Juan Ponce Enrile sa mga kritiko at mga nagpapakilala di umano ng mga legal expert na inaakusahan ang Marcos administration na inabando na daw po ng Marcos administration ang due process at ang nation's dignity sa pag-refer kay Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, sa International Criminal Court para harapin ang kanyang crime against humanity na kaso. And that will be confirmed maybe September 23. Malalaman po natin yan. Ako nga, kahit nga loyalista ako, kahit Marcos loyalista ako, kahit na pro-government ako, abangan po natin kung ano yung mangyayari sa September 23, 2025 sa confirmation of charges against Rodrigo Roa Duterte. Tandaan po natin, mga kamunting tinig, that our country, according to Juan Ponce Enrile, adhere our commitment to the role of law. We have also commitment to cooperate internationally. We have also obligated, or we have an obligations, okay, to Interpol because we are a member of Interpol. Intindihan po ninyo? Sana ito yung maintindihan ni Aimee.
Ito maintindihan ni Sarah. Ito yung maintindihan ni Roque, ni Maharlika, or whatsoever, kung sino pa mga alinganga dyan, na mga nagsasabi na kinidnap po na si Rodrigo Duterte ng Marcos administration para isuko doon, para i-deliver doon sa International Criminal Court. Mali po yun. Again, dinipensahan ni Juan Ponce Enrile ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabing, we will not burn the house to save the cook. Maraming salamat sa inyo, mga kamunting tinig. Sa ngalan po ng ating mga subscriber, ako po'y nagpapasalamat sa inyong suporta. Again, kung bago po kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. Malaking tulong po yan sa aming mga content creator, sa aming mga pro-government social media influencers. Okay? Sa mga magpa-super chat, super sticker, or per Gcash, maraming salamat din po sa inyo for your financial support sa ating channel. At ito po, ang akin lang masasabi, tigilan na ninyo yan, mga Duterte Die Hard supporters. Wala pong patutunguhan kung patuloy kayo na magiging dahilan para magkakawatak-watak tayo. Kami na mga pro-government, hindi namin nahayaan masira ang gobyerno, hindi namin nahayaan na masira ang mahal na presidente na both anti-government and pro-government ay pinagsiserbisyuhan ng ating makatao, makadiyos, makakalikasan, makabayan at makabansa na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para po sa ating lahat, tandaan, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.